Hello, welcome back sa ating GD6 na AI for Games. Okay, previously, nakakapag-spawn na ng mga military units yung enemy natin. And then, uh, ang goal natin ngayon is to make our units na merong character. Ibig sabihin, pwede makapag character 3D model. Kasi as you can see, capsule lang kasi dito. So, yan yung gagawin natin ngayon. Open mo yung base unit. Stop na natin to. Okay, sa base unit, ito yung mga variable na kailangan natin. Ayan. Need natin na animation, animator, smooth animation speed, and yung animation speed velocity. Tapos, kailangan din natin ng boolean to check if buhay pa ba tong unit na to. Kasi may delay kasi para once na nag-zero ang health, ma-play natin yung death animation. And then, dito, itong animation, update animation. So, magbe-base tayo sa movement speed ng ating unit. So, dito tayo sa update. Lagay natin siya sa late update. Yan. So, baka hindi pa masyado na gets. So, punta na lang tayo sa Mixamo. Mag-download tayo ng mga character at animation. So, ito yung napili ko na character. Okay, download ko to. So, and dapat naka FBX for Unity. So, wait lang ha. I think hindi nyo nakikita lahat. Oops. Nasaan na ba? Ayan. Double check ko muna. Ayun, okay. Again na, dapat naka FBX for Unity, T-pose lang. Then, walang animation. Character lang muna. Kasi, iba yung animation. So, preparing download. Ayan. And then, download tayo ng run. So, as you can see, ang weird. Dapat naka-in place lang yan. Yan, in place lang. Tapos, download. Without skin. Dapat without skin ha. Tapos, FBX for Unity. So, without skin dapat. And then, ito, pwede na yung 30 and none. So, download. Sa run yan. Dito naman, sa walk, need din natin ng walk. Tapos, naka-in place lang. Download FBX for Unity. Without skin pa rin. And then, download. Tapos, ito naman, para sa idle. Download din natin ito. So, without skin, FBX for Unity. Ito is para sa attack. Download na natin. FBX for Unity without skin. The last one is yung death animation. FBX for Unity without skin. Okay. And then sa ating Unity, gawa tayo ng folder. Tawagin natin 3D na assets Mixamo. And then, gawa tayo ng another folder. Sabihin natin, ito is yung Paladin. Ayan. And then, i-drag natin yung na-download natin.
na file. So, drag natin lahat dito. Okay. Tapos, click mo yun yung character, drag mo siya dyan. And then, mapapansin mo, wala siyang color. Wala siyang texture. So, lakihan natin ha. Wala siyang texture. So, gawin natin, click mo ito. Ayan. Tapos, punta ka dito sa materials. And then, extract texture. Dito ka sa Paladin na folder. And fix now. Ayan. So, you can see, okay na siya. And then, kung gusto mo i-manipulate yung smoothness and yung metallic ng texture niya, extract mo yung material. Ayan. And then, pwede mo manipulate yung material niya. For example, yung smoothness. Ganyan. Or yung ganyan siya. So, depende na yan sa'yo. So, adjust mo sa ganyan yan. Okay. After nyan, balik ka dito kay Paladin J Nordstrom. So, dito ka sa rig. Sa rig naman, generic na lang natin. Iba din yung sa humanoid. So, ibang topic na lang yan. Tapos, create from this avatar. So, ang animation type is generic ha. Create from this model. So, create from this model pala. And then, apply. After nyan, okay na yan. Next is, ito namang yung death, idle, run, slash, and walk natin. Highlight mo yan silang 5. Tapos, yung ito, generic. Ayan. Tapos, copy from other avatar. So, copy from other avatar. Tapos, yung source natin ay si Paladin J Nord Storm Avatar. Tapos, apply natin. And then, okay na yan. Tapos, dito naman tayo sa ating animation. Okay? Set lang natin ng default kasi naka-generic kasi. And then, gawa tayo ng animator controller. So, animation. Tapos, controller. Sabihin natin, Paladin animator controller. Open natin ito. And then, yung mga animation natin, drop down mo. Ito yung gawin natin. Kung nakita mo tong ito yung mga animation. So, highlight mo yan sila. And then, i-duplicate natin. So, Control C, then Control V. Ayan. Tapos yan, ano yung mga animation na paulit-ulit? Paulit-ulit ay si idle. So, dapat nagyan yung loop time, ang run, ang walk. Okay na yan. And then, itong 5 na to, drag natin sila dito. Ay, hindi. Control Z pala. Si flying back that lang pala and si yung slash. Ayan. And then, create ka dito ng ano ba? Create ka ng blend tree. Ayan. Create ka ng blend tree. Tapos, tawagin natin itong locomotion. Then, open. Double click nyo lang para ma-open. And then, click mo ito. Kita mo itong motion. Add tayo niya ng motion field. So, mga 3. Bakit 3?
kasi i-drag natin si idle dito. Dito naman si uh, si walk dyan, and si run yung sa last. Ibig sabihin, ito yung movement na yan. So, pag hindi gumagalaw, then idle. Pag yung walk, pag ang move niya is nasa 0 lang, 0.5, so walk lang. And dito naman is running. Okay? And then, mas maganda, okay na lang yan. Tapos sa parameters, kailangan natin ng tinatawag na speed. So, i-connect natin yan dyan. Yan, connected na siya dyan. And then, balik tayo sa ating layers dito sa base layer. Tapos, set natin yung default dito sa locomotion. And then, add tayo ng trigger. Ito yung una is attack. So, add ka na dito sa any state, click mo yan, make transition, tapos dito. Click mo itong arrow na to. Kita mo itong conditions, add mo yan, and then attack. So, ibig sabihin, pag na-trigger natin ito, then mag-animate ng attack. After nyan, create ka ng transition. After nyan mag-animate ng attack, balik sa locomotion. So, and wala lang. Dapat merong exit time. So, wala kang gawin dito. And then, another one, sa death animation naman. So, pag nag-zero yung health, then, play mo tong death animation. So, gawa tayo ng trigger ulit. Dito is die. And then, para ma-activate ito na animation, click mo to na arrow. Then, die ang sa kanya. So, wag ka na magbalik sa locomotion kasi deads na yung unit na yan. Okay, yan lang. Balik tayo sa ating scene. And then, punta ka kay Paladin J. Strom, Nordstrom. I-drag mo yung animator mo dito. Ayan, drag mo dyan. Pero, kung ipi-play natin ito, di pa to mag-move kasi wala pa tong enemy script. Ayan. Meron idle na siya. Ganyan. So, but ang problema, so, open natin yung animator niya ha. Dito, lagay natin dito. And then, i-trigger natin yung attack. Ayun, di ba? Oh, isang slash lang. Sa die naman, so, mamanipulate natin yan sa ating program. So, ganyan yung mangyayari. Attack naman, again, yun. So, mag-drag tayo ng isang unit. Example, si soldier. Si soldier, pwede natin gawing, gawa tayo ng bago sa kanya. Unpack. Nasaan na ba si soldier? Lagay natin si soldier dito. And then, remove mo yung mesh. Ayan. So, tapos, si Paladin J. Nordstrom, lagay mo siya dito. Igawin mong child. Tapos, dapat naka 0, 0, 0. So, kung click mo to, si soldier, nandito yung collider and navmesh agent niya. So, gawin mo, mag-1 ka dito para bababa si Paladin J. Nordstrom. And then, pwede natin to i-remove kasi like for example, ito na soldier is melee na soldier. And then, after nyan,
Ah, as you can see, si animator, i-remove natin yan. But bago natin i-remove, i-copy natin ang component and then i-remove na natin. Balik ka kay Melee Soldier. Tapos paste natin yung component as new values. So, lagay natin siya dito sa parent mismo. Kasi ang mangyayari niyan, makita mo tong animator na ito, drag natin siya dyan. After niyan, kung i-open natin si base unit, so balik tayo kay base unit. Ito kasi yan ang magmamanipulate. So, and then, ito, speed. Itong speed na to, galing yan sa ating controller na, ayan. So, i-manipulate natin siya. So, I think pwede natin i-try. Ayun. As you can see, pwede na siya. So, nag-move na siya. Wala lang siyang sword. Kasi kung dito kasi sa animator, makikita mo dito, ayan. Nag-1 siya, kaya nag-animate siya ng run. Saan na ba siya? Ito na makita. Oops, select. And, ayun. So, parang may delay yung movement niya na sa pag-turn. So, lakihan natin yung angular speed natin. Siguro 500. Ayan. Ngayon, sa death animation, paano ba i-trigger? So, pause nyo na lang, then i-copy nyo. Punta ako dito. Remove mo ito. And then, ito na yung bagong take damage sa die. Ganyan. Okay? Kasi mangyayari, example lang ha, dapat naka-is dead na siya. Gawin na nga nating boolean, public yung current health. Tapos gawin natin, ay hindi siya matitrigger, dapat take damage talaga. So, sige lang, okay na yan. Basta mamaya, magagamit natin yan. Sa combat unit naman, ito yung mga kailangan natin. Una-una, gawa tayo ng bagong interface. Dito ka sa interface, new file, iattackbehavior.cs. And then, lagay mo to. Bakit gumawa tayo ng interface iattack behavior? Kasi nga, yung unit na example ko dito sa Unity is melee. And then yung soldier naman natin na default is long range. So kaya need natin differentiate yung melee and range attack natin. So punta tayo kay combat unit. Kay combat unit, marami tayong tatanggalin. Kasi ita-transfer natin yan sa ating melee na attack and range na attack. So again ha, ita-transfer natin itong mga ito. So yung shooting, di na natin kailangan yan dito kasi para sa range yan. So what if itong combat unit na to is melee? So control X natin. And then si attack range naman, i-remove din natin. So ang kailangan na natin ngayon is ito. Wait lang ha. So either need natin itong attack behavior na yan. And then
is yung sa start. Meron na ba tong start? Wala tong start. So, lagay na lang natin siya dito. Need natin ng ganito. So, ito, magbabago to. So, marami tayong i-change. And then, sa ating start moving, we only, kailangan kasi natin ng gumawa ng bago na script para sa ating melee attack. So, siguro dito na lang sa labas. Then, .cs. Okay, melee attack. Sa ating melee attack, ito yung kailangan natin. Ayan. So, ay attack na behavior. Need natin implement yung interface niya. So, ito na yung mga kailangan natin. Dito na natin ilagay. Maglalag. Okay, and then, yung mga ni-remove natin, lagay na natin dito. Example, si attack range, attack cooldown, and then yung damage. Tapos, kailangan natin ng instead kasi na collider, ito yung kailangan gamitin na lang natin. Mag-raycast na lang tayo para sa damage. Ito naman is para sa animator. So, explain ko na lang sa inyo yan. And then, sa start, tapos, kasi kay interface, need natin ng attack range, attack cooldown, and attack. Ito na lang yung kulang. So, gawa natin. Ayan, attack. Tapos, attack, need natin ng check hit points. Okay, ang purpose nito, so, once na naka-raycast lang kasi tayo gamit itong position and offset na to, naka-raycast na. Instead na collider kasi ayoko ng collider kasi need pa ng rigid body. So, kaya raycast lang gagamitin natin dito. And then, on draw gizmo selected naman para makita natin sa scene kung ano ba, gaano ba kalaki yung hitbox ng ating weapon. And then, update, need natin ng update. Update. So, okay lang yan. Complicated talaga sa melee attack. And then, sa update, kulang na lang is to enable and disable. So, for the meantime, yan lang muna. And then, sa attack range naman, gawin na lang natin kaagad kasi .cs. So, ito sa attack range, hindi siya complicated. Sobrang range attack pala. Ganyan lang. So, melee kasi marami. Complicated siya masyado. And then, dito tayo kay combat unit. So, kay combat unit, marami tayong i-change kasi nga marami tayong ni-remove kanina. So, ngayon, ito yung kailangan na natin para sa ating attack. So, sa baba dito, gawa ka ng attack range para sa ating attack behavior na to. And then, sa baba, sa start moving, maglagay tayo ng guard na ganito. Kasi if dead na siya, dapat wag na siyang mag-move.
Baka kasi mag-move pa siya. And then, dapat is attacking to false. So, lalagyan natin yan kasi mangyayari kasi niyan, dapat pag nag-attack siya, hindi siya nagmo-move. So, maglagay ka din sa force attack, sa attack move, para maiwasan natin yung mga weird na animation. And then, dito sa update, bago sa switch na state, gawa tayo ng ganito. Purpose nito is to lock movement during attack animation. Kasi, minsan kasi, uh, once na nag-attack siya, tapos di mo nilock yung position niya, magmo-move yan. Ang weird tingnan. Demonstrate ko sa inyo mamaya. And then, dito tayo sa handle attack state. Handle attack. Handle attack state. And then, every time na nag-attack siya, reset natin yung path. Tapos, dito naman is true natin is attacking to lock movement until cooldown finish. Para hindi siya weird tingnan na magmo-move siya while umaatake. So, ito naman, ayan, sa baba. So, same with our handle force attack state. And then, oops, ito, andyan. Hanapin natin yung shoot. Lagay din tayo ng is attacking to true. Para mag-post siya. Okay, and then, remove na natin si shoot. Nasaan na ba si shoot? Hindi natin to kailangan. So, ang kulang na lang is dito. Kasi ni-remove natin si shoot. Papalitan na lang natin. So, bago na. Kasi meron na tayong attack behavior. So, saan ba natin din ni-remove si shoot? Okay, delete natin, palitan ng ganito. Ito na yung shoot. At attack behavior dot attack current target. Yan na lang. Kasi, paano ba to i-trigger or paano ba gamitin si I attack behavior? Remember, si melee attack naka-extend kay I attack behavior. Ngayon, pupunta tayo sa ating Unity. So, save na lang muna natin ito lahat. Unity. Wait nyo lang na mag-compile. So, kailangan natin i-attach yung melee attack na script sa ating melee soldier. So, para ma-determine ni soldier na, okay, melee pala ako. Para ma-determine ni melee soldier na melee siya. So, add natin yung component na melee attack. Once na na-add natin yan, dito na lang natin siya ilagay sa taas para makita kaagad natin. So you can see, meron tayong hitbox dito. And ito yung attack range. Taasan natin yan siguro ng 4. 3. So, wait, 3. Open muna natin balik muna kay combat unit. Kasi, i-remove natin itong attack range na yan. So, may, I think, wait lang. Bakit hindi natin makita yung attack range? Detection range lang.
Sige, mamaya na lang. And then, para naman sa weapon, I think may weapon na ako dito. Yung kayo na maghanap para sa weapon ninyo. So, like for example, weapon 7 ata yun. Red. Ayan. Lagay natin siya dyan. Tapos, click mo si melee soldier. Dapat, uh, i-T-pose, naka-T-pose siya. Click mo siya, then si Paladin na Nordstorm naman. Then, punta ka sa hips, spine. And then, hanapin mo yung right forearm, right hand. Ayun, ito dito. Gawa ka ng empty object. Sabihin natin, weapon na, dito mo ilalagay yung weapon. Weapon slot, depende on gusto mong tawagin. Tapos si sword 7 red, drag mo siya dito. And then, i-reset mo yung, ayan, reset mo yung weapon. Tapos, lagay mo siya dyan, parang ganyan. And then, punta ka kay melee soldier. Click mo yan. And then, attach mo na si weapon para sa ating dito sa weapon point. And then, makikita mo yung box. Nagre-reflect na siya. So, pwede ka na mag-edit dito. But the problem, pag nagganyan ka, move mo siya ng ganyan. Tapos, oops, position pala yan. Ayan. Tapos sa baba naman, 0.2. Pero hindi pa to yung exact ha. Kasi mangyayari niyan, ganito yan. Di ba sabi ko sa animation, dito, animation, drag natin siya dito. And then, dito ka sa idle. Kung ipi-play mo yan, ayun. Makikita mo yung weapon. Sobrang weird. So, ayan. So, dun mo na i-manipulate yung oops. Di din yan. Dito na. So, okay. Medyo masyadong malaki. 0.8 siguro. Ayan. Baba natin siya ng ganyan. Play nga natin ulit. So, the same, so I think adjust pa natin. Tama ba? Naka-ISO tayo na perspective. Balik natin. So, top tayo. Yun. Mas nakikita natin dito. So, adjust natin siya dyan. I think okay na to. So, kung ipi-play natin, dito naman sa attack, okay na to. So, ngayon, balik tayo dito. Stop lang muna natin. Ayan.
So, i-edit natin yung ating ah, collider. So, ganito ang mangyayari. Instead na si sword, copy mo to. Copy yung ah, ano ba? World transform, position, and copy na lang natin lahat. World transform. No, hindi. Copy natin yung component. So, copy ang component. Tapos, ipipaste natin dito sa ating weapon sa parent component values. And then, si sword 7 red, siya na yung naka-0. So, i-reset na natin to. But this time, siya yung 0.8. 0.8 din. And then, si weapon naman is yung naka 1. Okay. Okay na to. And then, pero, balik ka dito kay Melee Soldier. Ayan. Okay na yung colliders natin. Bali, yun yung trick. Oops. Ibaba natin siya. Okay. And then, kung ipi-play natin, ayun. Diba? Sumasabay na yung collider. So, may kulang dito. Dito tayo sa ating slash. So, pag ganyan, dapat natin magda-damage tayo. Adjust pa. Ayan. Gawa tayo ng event. Dito naman hanggang dyan. Another event. So, wala tayong methods dito para sa ating melee attack. Wala tayong malagay. So, gawa natin. Balik tayo kay Visual Studio. Ito yung kailangan natin. Enable and disable. Lagyan natin siya dito. Oops. Save natin. And then, balik kay Unity. Click mo si Melee Soldier. Punta ka sa slash. Click mo ito. Then, makikita mo yung melee attack methods, tapos yung enable. Dito naman is disable. First, ang purpose kasi niyan, once na nag-attack siya, dun pa natin i-on yung raycast. And, pwede na natin to i-try. Ilagay tayo ng prefabs na enemy. Tingnan natin na enemy na soldier. Enemy na soldier. But the problem, si ganito, hindi natin makita yung attack range. So, wait lang ha. Open natin to si combat unit. So, bakit di natin makita? Di din ba siya sa attack? So, dito tayo kay melee attack. So, red siguro. Red. And then, ayun. Okay. So, balik tayo dito. Kita natin yung attack range niya. Click mo sa enemy soldier. Oops, hindi. Ayun. What? Bakit di ko makita yung
Attack range. Wait lang. So, ito, okay na pala. Ito yung attack range niya. So, ang problema kasi kanina, kung i-open natin ito, dapat pala yung kasi kanina nandito yan. Dito siya sa taas. Lagay mo sa taas. And then, save mo. Punta ka dito. Ay, hindi. May kulang. Last dito sa base unit. Kasi, yung start na to, Control X natin yan. Control X. Lagay mo siya dito sa awake. Pwede mo na i-remove si start. Save natin. And then, dito tayo. Tapos, play natin. Tagal. Okay, and then, punta ka nga dito kay slash. So, baka nagtataka kayo ha, bakit siya umaatake? Kasi nga, sa set trigger natin, attack. Exact yan dito sa ating trigger na attack. So, balik tayo sa game. Start natin. So, okay na yung health nito. Okay na. And, okay. Ma-damage na siya. Ayan. So, slice niya lang yan. And then, okay. Yan, na-destroy na siya. Sa kay range naman, bakit si enemy soldier hindi umaatake? Kasi wala siyang range attack. And then, okay, pwede lang tong blanco lang muna. Tapos, pero yung bullet prefab niya, kailangan siya ng bullet na, wala. Prefab. Okay, bullet. And then yung spawn point niya. Tapos, override natin, apply all. And, tingnan mo si enemy soldier, mag-shoot na yan. O, diba? Makukuha na siya ng HP. So, for example, ayan. So, mag-shoot na yan. O, diba? So, again, attack natin. Tapos, enemy soldier, manipulate natin. Pag mag-attack, o, diba? Makikita mo, ayun. Wait lang bakit hindi niya chine-chase yung once na nag-move ako? Ayun, chine-chase niya pala. So, makita mo, once na nag-trigger siya ng attack, tapos i-move ko, di ba? So, kasi kung wala kasi to, yung, balik tayo sa combat unit. Kasi kung wala ito, this one, yung lock na movement, i-save ko. Kung wala yun, tingnan natin. Once na nag-attack siya, makikita mo na pa-follow siya, 'di ba? Ang weird. Magmo-move siya kahit So dapat lagay talaga natin ito. Okay? So, yan lang. So, binalik ko na yung tama na code. Then, i-try natin ulit. Last time. So, pag nag-attack siya, okay. Again. So, yan. Okay na yan. So, sa range naman, same lang with melee, but mas hindi complicated si range na attack. Okay.